Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-nakapangingilabot na revelasyon na pilit na ibinaon sa limot ng mga makapangyarihan ngunit ngayon ay sumambulat na sa harap ng sambayanan. Sa isang hindi inaasahang pagtagas ng impormasyon mula sa pinakailalim ng isang ultra-secret na ospital, lumabas na ang mga ebidensyang litrato na di umano'y nagpapatunay sa tuluyang pagpanaw ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ayon sa ating mga espiyang nakatanim sa loob ng Ichu, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang makita ang isang puting tela na bumabalot sa isang figurang kamukhang-kamukha ng Pangulo, habang ang mga monitor ay naglalabas na ng isang mahabang tunog na nagpapahiwatig ng katapusan ng isang era. Hindi makapaniwala ang sambayanang Pilipino sa bilis ng mga pangyayari na tila isang pelikulang puno ng lumbay at sindak sa gitna ng matinding krisis sa gobyerno. Habang ang Malacanang ay nananatiling bingi at tila naglalaway sa takot, kumakalat na ang mga larawang magpapagulantang sa lahat kung saan makikita ang mga itim na sasakyang nagmamadali sa paglabas habang ang unang ginang ay huling nakitang humahagulgol sa pasilyo ng kapangyarihan. Ito na nga ba ang huling kabanata ng pamumuno ni PBBM o may mas malalim pang sabwatan ang nagaganap sa likod ng mga kurtina kung saan ang bawat segundo ay tila isang dekada ng paghihintay sa kumpirmasyong ayaw nating lahat na marinig at sadyang nakapanlulumo? Sa wakaw, lantad na ang katotohanang pilit na ikinubli at wala nang kukurap dahil ang bawat piksel ng mga litratong ito ay tila mga saksak sa dibdib ng bawat Pilipino. Wala nang atrasan ng dilubyong ito dahil ang bawat sulok ng bansa ay nakatunghay na sa mga kaganapang magpapabagsak sa ekonomiya at magpapabago sa kapalaran ng bawat mamamayan anumang oras mula ngayon. Junior, si Trillanes, si Tambaluslos, dyan sa ICC investigators. So itong mga confirmation of hearings na ito ngayon, process na lang yan. Proseso. Kasi kailangan duman sa proseso. Pero kung maipasara yung, di ba sinanksyon na nga yan ng Amerika at ng Russia, yung mga hayop na yan, kung yan ay matuluyan mawala ng ICC, makakauwi na si PRRD. So kayo, okay, ito, last shot ko to sa inyo. Kayo na mga, sabihin ko na, Senator Bongo, Senator Bato, sino pa yung mga pinangalanan? Aguirre, basta lahat ng perpetrators sabi ng ICC. Gawin nyo na ngayon. Diba? Sumama naman kayo sa travel ni PRRD nung kayo ay mga cabinet secretaries. Gawin nyo na yung lahat ng power nyo. Makipag-ugnayan kayo sa 18 Marines, maybe kay Zaldico, dahil si Zaldico pwede kayo matulungan, di ba? Dahil ngayon ay pareho kayong hinahabol, pareho kayong papatayin. Tugnan mo nga si Zaldico, gusto na rin siyang patayin. Dati silang magkaibigan, magkasama sila. Gawin nyo na ngayon. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Hindi makakalaya si PRRD dyan sa ICC. Kasi nga, bayad na ang mga investigators. Sabihin nyo, si Maharlika, yan. Kailan ba nagkamali si Maharlika when it comes to pag-expose dito? Ang mga nagbigay sa atin ng information, galing mismo yan. Galing mismo yan sa DOJ. Okay? Galing mismo sa DOJ yan. Okay? Si Clavano at si Remulla, okay, nakausap ng DOJ. Ng ICC investigators. Di ba, Ana? Ana Tamondong. Di ba? Hindi ka pwede makipag-anuhan kay Bangag. Tutuluyan kayo ng mga yan. Sino ang may initials na MC na may masamang balak sa Marines? MC? Hindi ako makapag-isip ngayon. Pero actually, parang hindi ko pa natapos yung ni Baligod kasi nag-on na yung ICC, no? But ganun pa man, mga kababayan, kayo, ito lang gusto ko sabihin sa'yo. Gusto nyo real talk? Real talk. Yung mga abogado ngayon na nasa ICC, nasa Hague, alam nyo naman, na ginawa lang din naman kayong palamuti dyan ni Kaufman para lang masabi na mayroong legal team si PRRD. But that is bullshit. Mga kababayan, magandang pakinggan kasi
lumipad na ang mga legal team na Pilipino ni PRRD sa daig. Ay, wow! May pag-asa si PRRD makalaya. Nag-file na daw ang mga bigaon, ang mga alpot sa Supreme Court para ang tawag dito, para desisyonan na illegal ang makadpadala kay PRRD sa ICC. Ay, wow! 'Di ba? Puro optics. But alam nila na wala silang silbi doon. Palamuti lang sila ni Kaufman. Sinabi na mismo ni Inday Sara sa kanyang interview bago ako matulog na hindi na sila parang, kung ang konteksto na parang hindi siya nag-expect, tama ba? I-correct niyo ako kung mali ako. Nag-expect na palang mapalaya si PRRD. Even sinabi din ni Kaufman yun na hindi siya nag-expect ng great result or whatever. Kasi alam naman nila yan na hindi talaga pakakawalan si PRRD. So enough for the fucking optics sa dahig. Do something. Tugisin nyo ang mga kasabwat ni Bangag. Kayong mga cabinet secretaries ni PRRD. Kayong mga lawyers, you speak up. Pinakita ba kayo sa gallery? I have nothing against with you all. Pero ang bagal nyong kumilos. Optics, picture here, picture there, da-da-da-da-da. Then what? Kapapalaya ba si PRRD? Do something. Alam niyo ibig sabihin ng do something, di ba? Hindi naman kayo siguro tanga kung ano yung do something. Kawawa si PRRD. Then after, ano mangyari? Pababayaan si PRRD, namamatay na lang doon dahil sabi naman ni PRRD, willing siya. Namatay sa loob kung ano man ang mangyari. So ano mangyayari ngayon? Ano mangyayari ngayon? Kaluluoy si PRRD, ganyan-ganyan, sinabi sa akin ni PRRD na ganito, ganyan, ganon. Then come 2028, tatakbo, gagamitin si PRRD. Duterte, pero walang ginawa habang si PRRD ay nasa loob. Sinabi na, actually, hindi lang naman ako nakakuha ng mga ano na yan, information na yan. Di ba? Ako nga, vlogger, just a simple individual na, umaalindog lang. May information na ganyan. How much more kayo, cabinet secretaries, senators? For sure, ang dami nag-inform sa inyo. At the moment na inilabas ko, yung mga passport and everything, dapat gumawa kayo ng sariling investigation. Itong bunganga ni Maharlika, totoo ba yun? Na pumunta dito ang ICC? Na nakipagsabuatan, na gano'n. Gawin niyo yung powers niyo. Sabi ko, hindi ako nagpapaka-negative dito. Tutuluyan nila si PRRD. Kaya dapat ang matanggal yung putang inang Marcos at si Lisa Tanas na inuubos ang pera ninyo every day. Tama na ang plastikan sa politika. Nagtandem na ang mga demonyong, mga bangag, mga addictus na, mga NPA, mga rebelde, di ba? Ano pa? Sino pa? Mga dilawan. Imagine nyo for ilang years na yon. Since 1986, galit na galit sila kay Marcos, sa mga pamilyang Marcos, ganyan na sila. Di ba? Ano ibig sabihin niya? Ano ang common nila? Ano ang common denominator nila? Pera and power. Kaya kahit lunukin ni Lenny ang suka niya, kahit lunukin ni dilaan ni Kiko Matching ang bilat ni Lisa Tanas, okay? At himurin ang buli ni Bangag, gagawin niya sa ngalan ng pera and power. Questionable pa ngayon kung paano naupo yan si Kiko Matching at iba pang mga inupo nila dyan. Yeah, do something. Ako, hindi naman ako huli ng ICC, papapatay lang ako ni Lisa Tanas at ni Bangag. Ngay kayo dyan. Imagine, may power kayo, may pera kayo. Mas wala kayong ginagawa. Hindi ka pwedeng, hindi ka pwedeng magtago na lang. You have to do something. Hindi mo pwedeng taguan itong mga bangag na ito. Kailangan mong makipaglaban, utak sa utak. Pera sa pera, koneksyon sa koneksyon. 'Di ba? Legal sa legal. Nakukuha niyo ba ibig sabihin ko, tanga-tanga na naman kayo. Dapat magtayo na lang ako ng kulto ko.
I-recruit ko kayo, ako ang leader, sasabihin ko sa inyo kung anong gagawin nyo. Wala mangyayari. Ito yung may mga hayop, naka-break, ang tagal. Tuloy, ang tagal ko din, imbis na may gagawin ako. Naka-break, ang tagal ng mga buwaka ng ilang mga taga-ICC na ito. Ay, nako. Sabi ni Cora, ayaw ko nang umuwi sa Pilipinas, kakahiya na sa mga tao basta pera. Wala, nalulubog na Pilipinas habang kayo ay nagpapakahirap, magtrabaho, magtinda ng gulay, mangalakal, di ba? Magpukpok ng, tawag dyan, construction worker, teacher, nurses, kulang sa benepisyo, baliw-baliwan na kayo dahil wala kayong pambayad sa bills nyo, may sakit ang anak ninyo, wala kayong makain, hindi kayo makakain ng karne dahil sobrang mahal, magtyaga kayo sa bulad o sa noodles, mga instant noodles. Pero ang mga bangag, trilyon ang ninanakaw nila. It's sad. August 2022, dakdak na ako ng dakdak laban sa sinuportahan kong mga adik. Ay yung ang mga ginawa kasi ng mga inappoint ni Pangulo Duterte, ng mga nakaalam ng mga appointees na playing safe, ayaw daw makialam sa issue, ay kasi ayaw magpakapolitika, ayaw nila kasi nga maasa pa sila na baka chami-chami with Lisa o baka ma-appoint ang mga putang ina. Di ba? Yes, Rodel and John Jet Beniga, okay? From Prague. Nakita ba tayo dyan, John Jet? Rodel, natin nakita tayo dyan sa Prague. Wala na ang bayan natin kasi wala nang matapang sa bayan natin. Walang matapang na kayang suungin ang mga ginagawa ng bangag. Even mga uniform personnel, but congratulations sa 18 Marines. Kailangan nyo nang tumapang ng husto. Ilabas nyo na yan. Ako pagod na ako sa katatanggol, sa kamumura sa inyo. Pagod. Di ba wala mangyayari dyan sa na yan, ICC na yan? Believe me, ipapaputol ko ang julo ni Lisa Tanas. Huwag yung ulo ko. Yung julo niya, kung ilalabas sila si PRRD. Hindi yan nila ilalabas. Sabi ko nga, yung solusyon lang ang nasa isip kung malalabas yan. Pinipaint nila si PRRD through those videos na pinresent nila. Di ba? Baligon, tumago ka na. Sabi, magtago ka na. Ba't na matatago si Baligon? Matapang din naman siya. Dapat people power ang sagot. Paano nga mag-people power? Yung iba, gusto pagkakitaan niyang ano na yan. Diba? Even mga vloggers, dyan, mga alpot, mga bigaon, magpaawa-awa. Wagayway ng flag. Kawawa ang mamamayan. Wala po akong matirahan dito. Wala po akong pagkain. Putang ina. Walang magwawagi na people power kung yung mga nag-lead ay gusto ng pera. Gustong kumita. Mag-people power na nga, mangungulekta, gustong kumita. Kilala ko mga mukha nyo, mga putang ina nyo. Duterte. Alpot. May papapel-papel pa kayong tangkas, drama-drama. Tinotransport ang papel from car to Supreme Court bullshit. Hindi mapapalaya si PRRD. Kahit lunukin nyo pa ang isang bultong papel na yan, hindi nyo mapapalaya si PRRD. Dahil paid deal na yan with Bangag. And today, yesterday sa Pilipinas, ay naging vindicated na naman ang aking alindog sa aking in-expose sa inyo. O tangin na nyo ICC, ang tagal nyo May gagawin ako, visit kayo. Ang tagal ninyong magdrama ng ano ninyo. Ilang minutes ba ang break nila? Mga Marines, sulungan nyo mga kasama ninyo. Wala kayo, mga Marines, kayong mga police, kayong mga army. Diba? Wala kayong kwentang nilalang sa mundong ito. Yung mga star nyo dyan, star general, pag nakita ko kayo, ipapasok ko sa buli nyo lahat yan. Mga duwag kayo. Sobrang duwag. I think andyan yung mga hayop. Ayan. Okay.
Maintenant, je vais... I will now give the floor to the prosecutor. Please proceed please continue with your presentation. Your Honours. My name is Robin Croft and I will address two topics today. First, I will present on the contextual elements of crimes against humanity. And second, I will set out some of the prosecution's evidence on Mr. Duterte's individual criminal responsibility for the crimes alleged in this case. Turning first then to the contextual elements. Your Honours, the contextual elements of crimes against humanity are established in this case because, first, there was an attack against the civilian population in the Philippines. The attack targeted civilians alleged to be involved in drug-related crimes and other forms of criminality. The Rome Statute crimes alleged in this case formed part of that attack. Second, the attack was widespread and systematic. And third, the attack was carried out pursuant to, or in furtherance of, a state or organizational policy. This policy was to neutralize alleged criminals in the Philippines through violent crimes, including murder. The evidence establishing the contextual elements are set out in paragraphs 71 to 86 of our pre-confirmation brief. In relation to the requirement of an attack, our case is that from at least the 1st of November 2011 to the 16th of March 2019, the Davao Death Squad, or DDS, and/or the National Network carried out an attack which targeted civilians alleged to be criminals. Your Honours have heard from my colleagues how from 2011 until 2016, the attack was concentrated in Davao City. Then, in 2016, when Mr. Duterte became president, he and his co-perpetrators expanded the attack nationwide. They used the National Network to do this, which, as Mr. Jeremy has explained, was comprised of state actors, such as law enforcement personnel, as well as non-police assets and hitmen. Your Honours, the locations of the murders contained in counts 1 to 3 of our document containing the charges are indicated on the map on your screens. They include 76 murders, which themselves satisfy the threshold of multiple acts making up a course of conduct. However, as Mr. Nichols has noted, the crimes in count 1 to 3 are representative and emblematic of a larger killing campaign. And the prosecution relies on a range of evidence to establish that the attack was made up of thousands of killings and other violent crimes under Article 7.1. This evidence includes datasets and the statements of documentation actors, the evidence of insider witnesses, expert analysis, and the admissions of Philippine state agencies in their public reporting. I will take your honours through some of this evidence now. During Mr. Duterte's mayoral period, hundreds of civilians alleged to be criminals were killed in Davao City. On your screens is a chart with data on extrajudicial killings in Davao based on public reporting. The data is recorded at tab 116. It shows that between 2012 and 2015, there are at least 274 extrajudicial killings in Davao City. This data is corroborated by DDS insider witnesses. Several DDS witnesses say that they each killed hundreds of alleged criminals while with the DDS. Your Honours can see on this slide quotes from one DDS witness. They estimate that, I quote, between 1,500 and 2,000 people, end quote, are buried at Laud Quarry. The quarry was only one of several places that the DDS dumped bodies in and around Davao. That's at tab 37.
This witness said that they personally killed hundreds of people. They described their job as the DDS as being, quote, just to kill small criminals, petty criminals. Out of the almost 300 people that I have killed, I never actually got to kill a drug lord, end quote. That's at tab 34. This witness's words make it clear that the target of the attack was people alleged to be criminals in Davao. Your Honours, another DDS witness who also killed hundreds of people said that the DDS targeted, I quote, suspected criminals in Davao City, including shabu users and pushers, end quote. That's at tab 58. Your Honours, as you have heard previously, Mr Duterte has himself publicly admitted that he killed around 1,700 people while he was mayor of Davao City. I quote, "They say I killed 700, they undercounted, around 1,700, end quote. That's at tabs 10, 10.1, 10.2. This evidence, the data collected by independent organisations, the statements of insiders on the hundreds of people that they have each killed, and Mr Duterte's own admission of having killed 1,700 people while mayor of Davao all show that the attack was widespread in the mayoral period. And the attack continued to be widespread after Mr Duterte became president, when it expanded across the country. The victimisation expanded, with the hundreds killed during the mayoral period becoming thousands in the presidential period. Your Honours can see a map of the Philippines on the slide. The colours which will emerge show the locations and density of the killings in the anti-illegal drug campaign. Purple dots indicate an area with 1 to 10 killings, while yellow indicates 500 killings. This is how the killings progressed throughout the presidential period. Your Honours, this map is based on data collected by an independent organisation which recorded at least 5,823 anti-drug killings during the presidential period. This data is recorded at tab 104. The data shows that the attack during the presidential period was widespread. As Your Honours can see from the map, it occurred across the country. It occurred over multiple years, and thousands of civilians were killed. Mr Duterte's administration effectively admitted to the large volume of the attack. They admitted that thousands of individuals were killed in anti-drug operations while Mr Duterte was president. For example, in the Duterte administration's 2017 year-end report, which you can see on your screens, the administration admitted that 3,967 drug personalities died in anti-drug operations in the first year and a half of Mr Duterte's presidency. That's at tab 106. Similarly, the Philippine Drug Enforcement Agency, or PDEA, admitted that 5,281 drug personalities died in anti-drug operations in the first 2.5 years of Mr Duterte's presidency. This is at tab 98. These admissions corroborate the widespread nature of the attack. They show that thousands of individuals were killed. Your Honours, in addition to being widespread, the attack was also systematic from its origins and throughout the charge period. The features of DDS operations demonstrate this systematicity during the mayoral period. And these features can be found in our brief at paragraphs 35 to 36 and 88 to 98. Insider witnesses described how time and time again, killing operations followed the system set out on the screen. The same hierarchical structure was followed. As Mr Nichols explained, the orders flowed from Mr Duterte at the top, through a combination of other co-perpetrators, to the handler of the relevant DDS team, and finally to the physical perpetrators at the bottom,
the DDS teams composed of police and non-police assets and hitmen who carried out the killings. The features of the killings were also often markedly similar. The identity or whereabouts of the victim was provided to the DDS by an informant. The perpetrators would frequently arrive to or flee the crime scene by motorcycle. They shot or stabbed their victims at close range. The victims were targeted on the basis that they were alleged to be drug users, pushers, or other criminals. And the DDS received a sum of reward money for each kill. When the attack expanded during the presidential period, it continued to be systematic because it remained highly